Alam mo ba yung bagay na nangyayari sa kwarto na walang nagtatalakay ng malakas pero lahat gustong malaman? Ngayon sisirain ko na ang katahimikan na ito ng tuluyan dahil may impormasyon na maaaring literal na baguhin ang paraan kung paano mo inaalagaan ang iyong sariling katawan. At karamihan sa mga babae ay hindi pa ito naririnig mula sa isang tunay na doktor, hindi mula sa kaibigan, hindi mula sa dudoso na video, mula sa isang doktor na may lisensya. May 5 taon na ng klinikal na karanasan na nagpasya ng huminto sa pagkukunwari na hindi umiiral ang usaping ito. Kung isasara mo ang video na ito ngayon, mananatili kang hindi nakakaalam ng isang bagay na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan, kagalingan at maging sa iyong mood. Totoo yan, hindi pagmamalabis. Manatili rito, ako si Dora Rose Padilla. Doktor na ako ng mahigit 15 taon. Sa buong karera ko, napansin ko na may malaking agwat sa pagitan ng kung ano ang alam na ng GAM at kung ano ang natatanggap ng mga ordinaryong tao bilang impormasyon. At isa sa mga pinaka-nire-research ng tahimik, pinakamadalas na hinahanap sa search engine sa hating gabi at pinakabulong-bulungan sa mga kaibigan ay eksaktong ito. Ano ang nangyayari sa katawan ng isang babae kapag nilulunok niya ang seminal fluid ng lalaki? Ngayon, pag-uusapan natin ito ng seryoso, diretso, batay sa agam sa paraang dapat sanay ipinaliwanag na ng iyong doktor sa iyo noon pa. At kung ang channel na ito ay nagbibigay sa iyo ng ganitong uri ng content, pindutin mo na ang like at mag-subscribe sa channel dahil patuloy kaming magdadala ng dekalidad na impormasyon na hindi mo makikita sa konsultoryo. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo sa comments kung anong lungsod o bansa ang pinapanood mo dahil malaking saya na makita ang mga tao mula sa buong mundo na nandito. Simulan natin sa simula ng mahinahon. Ang seminal fluid ng lalaki ay hindi simpleng bagay. Ito ay parang isang maayos na timpla na ginagawa ng katawan ng lalaki. Sa loob nito ay may mga protina, fruktosa na isang uri ng asukal, amino acids, zinc, calcium, vitamina C, enzymes at syempre ang mga reproductive cells. Mukhang marami, oo nga. Natural na ginagawa ito ng katawan ng lalaki at kapag ang likidong ito ay nakipag-ugnayan sa digestive system ng babae, nagsisimula ang isang serye ng mga reaksyon na hindi kailanman naisip ng karamihan. Ang unang diarrhea ay tinuturing ng tiyan ng likidong ito, tulad ng anumang iba pang kinakain mo. Ang acid sa tiyan ay napakalakas. Ito ay sumisira sa lahat. Protina, taba, asukal. Kaya't sa sandaling dumating ang seminal fluid sa tiyan, ito ay nagsisimulang masira ng eksakto tulad ng isang piraso ng manok o isang kutsara ng pulot. Ang mga reproductive cells ay hindi nakakaligtas sa acidic na kapaligirang yon. Walang panganib ng pagbubuntis sa pamamagitan ng daang ito. Punto. Ito ay basic biology pero kailangang sabihin dahil marami pa rin ang nagdududa. Ang digestive system ay walang koneksyon sa reproductive system ng babae. Pagdating sa paglunok, dalawang ganap na magkaibang daan ito sa katawan. Ngayon darating ang bahagi na talagang nakakagulat. Pagkatapos gawin ang tiyan ng trabaho nito, ang mga sangkap ng likidong ito ay nagsisimulang masipsip sa katawan tulad ng mga nutrient mula sa anumang pagkain. At dito nagsisimulang maging interesante ang agham. Ang fruktosa sa seminal fluid ay nagbibigay ng kaunting enerhiya. Wala namang magbabago sa iyong DIY pero nandyan ito. Ang zinc ay nasisipsip at ginagamit ng organismo at ang zinc ay mahalaga para sa immune system, sa paggaling ng sugat at sa produksyon ng collagen. Ang vitamina C, isang antioxidant, ay pumapasok din sa sirkulasyon. Ibig sabihin sa purong nutritional aspect may tunay na pagsipsip ng micronutrients. Hindi ko sinasabing ito ay vitamin supplement, pero kinukumpirma ng biochemistry na may mga nutrient na napoproseso. Pero pumunta tayo sa pinakamahalaga para sa kalusugan ng kababaihan dahil dito nakatago ang impormasyon na kakaunti lang ang mga doktor ang magsasabi sao. May mga tunay na siyentipikong pag-aaral na publish sa mga espesyalisadong journal na nag-imbestiga sa relasyon sa pagitan ng regular na pakikipag-ugnayan sa seminal fluid at sa mood ng mga babae. At isa sa mga pinakamadalas na binabanggit na pag-aaral ay ginawa sa University of Albany sa Estados Unidos na may mahigit 100 babae at ang mga resulta ay nakakuha ng atensyon ng komunidad siyentipiko. Ang mga babaeng may regular na pakikipag-ugnayan ay nagpakita ng significantly na mas mababang puntos sa mga scale ng kalungkutan at pagkabalisa kumpara sa mga walang pakikipag-ugnayan
o gumagamit ng proteksyon na pumipigil sa pakikipag-ugnayang ito. Ipinagkatiwala ng mga mananaliksik ang mga epektong ito sa presensya ng mga biologically active na substance sa seminal fluid kabilang ang isang substance na tinatawag na serotonin na siyang neurotransmitter ng kaginhawahan pati na rin ang melatonin na nagre-regulate ng tulog at oxytocin na kilala bilang hormone ng pagmamahal at bonding. Ngayon huminto sandali at isipin mo, serotonin, melatonin at oxytocin na nasisipsip ng organismo. Ito ay hindi kwentong hating gabi. Ito ay biochemistry. Siyempre may mga limitasyon ng mga pag-aaral na ito. May iba pang factors na pumapasok at patuloy na nag-aaral ang agham. Pero may basihan ito at sapat na matatag upang pag-usapan ng seryoso. Ang aking pasyente na si Anna Reyes, 32 taong gulang ay dumating sa akin noon na nagrereklamo tungkol sa madalas na irritability na walang dahilan at hirap sa pagtulog. Pagkatapos naming imbestigahan, napansin naming maraming factors. Ang kasangkot kabilang, ang kakulangan sa micronutrients. Hindi kailanman iisa lang pero ang usapang, ito ang nagbunsod sa akin na ipaliwanag sa kanya sa unang pagkakataon. Ang naririnig mo ngayon, mayon ding bahagi tungkol sa cortisol. Ang seminal fluid ay naglalaman ng mga substance na sa ilang pag-aaral ay nagpakita ng positibong epekto sa antas ng cortisol, na siyang hormone ng stress. Kapag mataas ng matagal ang cortisol, nagdurusa ang katawan, lumalala ang tulog, humihina ang immune system, nagiging irregular ang digestion at bumabagsak ang mood. Anumang bagay na makakatulong mag-regulate ng cortisol ay may clinical na kahalagahan. Hindi ko sinasabing ang seminal fluid ay gamot sa stress, pero sinasabi kong ang mga biological substance na nasa loob nito ay may documented na mekanismo ng aksyon na hindi maaaring balay-walain. Isa pang punto na kailangang talakayin ay ang immune system. May mga mananaliksik na nagmungkahi na ang regular na exposure sa mga particular na protina sa seminal fluid ay maaaring sa paglipas ng panahon makatulong sa mas balancing immune response sa mga stable na relasyon. Ito ay patuloy na pinag-aaralan pero ang pangunahing ideya ay ang katawan ng babae ay nagkakaroon ng uri ng biological tolerance sa kanyang partner na maaaring may implikasyon sa pangkalahatang reproductive health. Ang aking kasamahan si Dora Lucia Bautista na espesyalista sa reproductive immunology ay madalas na nagsasabi na ang immune system ng babae ay mas dynamic kaysa sa iniisip ng mga tao. Kasi ito ay tumutugon sa mga stimuli mula sa kapaligiran sa mga paraan na patuloy pa rin nating inuunravel. Ngayon, kailangan kong maging tapat tungkol sa isang aspeto na hindi dapat baliwalain ng sinuman. Lahat ng positibong, kontekstong siyentipiko na ito ay nalalapat lamang sa isang malusog na sitwasyon. Kapag pinag-uusapan natin ang intimate health, ang kaligtasan ang unang dapat. Ang seminal fluid ay maaaring maging daan ng pagkalat ng impeksyon kung ang partner ay may nagagamot na kondisyon. Ito ay hindi para takutin kundi para ipaalam. Alamin ang kalagayan ng kalusugan ng iyong partner. Magpa-regular na check-up, magpa-exam na preventive, mag-usap ng bukas. Lahat ito ay bahagi ng isang malusog na relasyon. Ang katawan ay sa iyo at ang pag-aalaga rito gamit ang tamang impormasyon ng pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa sarili mo. May isa pang punto na gusto kong talakayin bago matapos at ito ay tungkol sa oral health. May mito na ang pakikipag-ugnayan sa seminal fluid ay nakakasama sa bibig o lalamunan. Ang katotohanan ay ang seminal fluid ay may bahagyang alkaline na P mga 7.2. Hanggang ore na nangangahulugang hindi, ito sumisira sa inamel ng ngipin tulad ng mga acidic na inumin gaya ng soft drinks. Siyempre ang regular na oral hygiene ay laging kailangan pero walang siyentipikong basehan para sa takot sa direktang pinsala mula sa pakikipag-ugnayan mismo. Ang maaring magdulot ng discomfort sa ilang babae ay ang lasa na naapektuhan ng partner. Ang mga pagkaing mayaman sa sulfur tulad ng sobrang broccoli at asparagus ay may tendensyang baguhin ang lasa. Samantalang ang mga prutas na citrus at pineapple ay madalas na nauugnay sa pagpapabuti nito. Ito ay hindi mito. May kaugnayan ito sa biochemical composition. Bago ako magtapos, gusto kong gawin ang isang mabilis na recap para maiuwi mo ito ng maayos. Ang seminal fluid ay nasisira ng digestive system tulad ng anumang pagkain. Walang panganib ng pagbubuntis sa paglunok. Ito ay naglalaman ng micronutrients tulad ng zinc at vitamina C na nasisipsip ng organismo.
Ipinapahiwatig ng mga pag-aaral ang presensya ng mga substance na nakaaapekto sa mood, tulog at stress tulad ng serotonin, melatonin, oxytocin at mga cortisol inhibitors. Ang sexual health ay laging nakadepende sa komunikasyon, tiwala at regular na pagsusuri. At ang pagkilala sa sariling katawan at sa mga reaksyon na nangyayari sa loob nito ay kapangyarihan. Ako si Dora Rose Padilla at ang aking pangako dito ay para sa iyong kalusugan at sa siyentipikong katotohanan ng walang hindi kinakailangang tabuos. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng impormasyon na hindi mo pa naririnig mula sa isang profesional sa kalusugan, kung gayon ay natupad nito ang layunin, tulungan mo akong maabot ang higit pang mga babae tulad mo sa pamamagitan ng pag-like sa ibaba at pag-subscribe sa channel. Dahil bawat notification na i-activate mo ay nangangahulugan na may isa pang babae na makakakuha ng ganitong uri ng content. At sa comments, sabihin mo kung anong lungsod o bansa ang pinapanood mo ngayon dahil gustong-gusto kong makita na ang dekalidad,